Inaprubahan ng House Committee on Justice ang report nito kaugnay ng reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Posible itong pagbotohan sa plenaryo sa Lunes, May 11. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Declares the motion unanimously approved. Lahat ng 55 miyembro ng House Committee on Justice na physically present, pumabor na aprubahan ang committee report na naglalaman ng findings at mga rekomendasyon kaugnay sa mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, pati na ang resolusyon nagtatakda ng articles of impeachment. Magugunitang unanimous din ang boto ng komite sa probable cause para i-impeach ang bise dahil sa culpable violation of the Constitution, bribery, graft and corruption, other high crimes, at betrayal of public trust. Malayo pa, pero malayo na. That is where we stand today. Yan po ang sitwasyon natin ngayon. We recognize that this has been a difficult and demanding process. But we also recognize how much we have already uncovered. Bago maaprubahan, may ilang kongresistang nagpanukala ng amendment sa committee report at sa resolusyon. Pinasaad ni House Senior Deputy Minority Leader Representative Laila De Lima na nilabag ng bise ang konstitusyon nang hindi nito binitawan ang mga interes nito sa ilang negosyo. May I propose to add a subheading C, letter C, failed to divest all her business interests based on the records of the Securities and Exchange Commission or SEC during her tenure as Vice President for the years 2022, 2023, 2024, and 2025. Si House Deputy Minority Leader Representative Antonio Tino naman, pinalagay na si VP Duterte ang nag-utos na ipalabas ang confidential funds. I just propose that we add upon instruction of the respondent para malinaw po kasi yun ang pinaka-importanting detalye dyan. Inaprubahan ng komite ang parehong amendment. Ayon kay De Lima, 4 na articles of impeachment ang inaprubahan ng komite ngayong araw. Ang mga ito ay ang misuse or abuse of confidential funds, unexplained wealth, bribery and graft and corruption, at threats involving an alleged plot against the President, the First Lady, and the House Speaker. Kinondense na lang lahat para mas malinaw, para mas maikli rin, especially in terms of presentation of evidence, para mas klaro, para mas coherent. So yung mga similar grounds ay kinonsolidate na lang into one. Kasama sa mga ebidensyang nakita ng komite sa clarificatory hearings nito, ang testimonya ni Ramil Madriaga na nagpakilalang dating aide at umunoy bagman ng bise. Ang certification ng Philippine Statistics Authority na walang record ang mga umano'y tumanggap ng confidential funds gaya ni Mary Grace Piatos. Ang mga notice of disallowance ng Commission on Audit sa 73 million at 375 million pesos na confidential funds. Ang ulat ng Anti-Money Laundering Council sa bilyong-bilyong pisong mga transaksyong pumasok at lumabas sa bank accounts ng bise at kanyang asawa. Ang salin ng bise, ang pagharap ni dating Senator Antonio Trillanes IV, at ang video mula sa livestream ng bise kung saan sinabi niyang may kinontrata siyang papatay kina Pangulong Marcos, First Lady Liza Marcos, at dating House Speaker Martin Romualdez kapag pinatay siya. If the Vice President is guilty, let the truth convict her. If she is innocent, let the process clear her. But let it be done through the light of justice, not the shadows of silence. Bago maiakyat ang articles of impeachment sa Senado, kailangan muna itong pagbotohan sa plenaryo sa Kamara. Daraan pa ito sa House Committee on Rules na siyang nagkakalendaryo ng lahat ng tinatalakay sa plenaryo.
Sabi ni House Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor na miyembro ng House Committee on Rules at ex-officio member ng House Committee on Justice, posibleng maisama ito sa order of business para sa sesyon bukas at posibleng sa May 11 ang botohan sa plenaryo. 1/3 ng lahat ng kongresista o 106 na boto ang kailangan para maaprubahan ang Articles of Impeachment. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Kumpiyansa si Senador Erwin Tulfo na hindi magpapalit ng liderato ang Senado sa gitna ng posibleng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Si Senador Robin Padilla naman, tututulan ng pagtipon ng Senado bilang impeachment court. Nakatutok si Mal Gonzalez. Sakaling umakyat sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, tututulan agad ni Senador Robin Padilla ang pag-convene ng Senate Impeachment Court. Di ba ang papel naman ng minority to oppose? Hindi lang impeachment. Lahat ng bagay dito, ang trabaho namin ay i-oppose. So sana wag kaming pagbintangan. Kapag kami ay nag-oppose, wag kaming sabihan na kami ay bias. Dati nang sinabi ni Padilla na sakaling magkaroon ng impeachment trial, gusto niyang makasara Duterte ang nakaupong Senate President. Pero hindi aniya ibig sabihin nito ay magsusulong siya ng kudeta. Hindi naman yun pagiging senador, political yun. Siyempre, wala tayo wala kami. So walang... Ang katotohanan ng SP ay si SP Soto. Ano gagawin namin? Hindi man ako sumasali sa bata-bata ko pa. Bago lang ako dito sa Senado. Kanina nagkaroon ng caucus ang Senate Minority. Pero ayon kay Minority Leader Senador Alan Peter Cayetano, hindi na pag-usapan ng impeachment dahil kulang ang mga miyembrong dumalo. Pero sabi ng minority senators, sakaling dumating ang Articles of Impeachment sa Senado, we follow all the rules and the procedures, di ba? Yung guided naman kami lahat dahil maraming mga abogado sa minority. So kung ano yung tama, ano yung rules, anong constitution, anong batas, susundin namin. I have said it time and again na ayoko na impeachment. But, since mukhang aakyat siya. So wala tayong Well, inaabangan na namin at palagay ko 106 votes, madaling makuha. So ina-expect na namin, pinagpaparantuhan. dagdag ni Senadora Amy Marcos, tulad sa Kamara, ay may pananakot din umano sa Senado para bumoto laban sa bise. For later release. Ibig sabihin, itetenga yung kanilang mga project. Ngayon yung 3 little letters daw, OMB, kakasuhan daw kayo. Ano ba ito, nananakot? Bihira naman. Hinihingan namin ng pahayag ang liderato ng Senado kaugnay sa alegasyon. Kaugnay naman ang pag-convene sa impeachment court, nanindigan si Senate President Tito Soto na gagawin yan oras na i-transmit sa kanila ng Kamara ang Articles of Impeachment. We have been doing our best to be ready. The Senate will do its job. Handa rin daw sila anumang mangyari, kabilang ang posibleng pagharang sa impeachment ng ilang senador. Sundin natin ang konstitusyon, ganun kasimple ang usapan. Which is, sir? Which is to convene. And conduct Once we receive the articles for impeachment, we must convene as an impeachment court. That is part of our work. That is part of our job. As Senate. Oh. Kumpiyansa naman si Senador Erwin Tulfo na walang palitan ng liderato sa Senado sa gitna ng posibilidad ng impeachment trial laban sa bise. I don't think so. I think they cannot muster enough votes for that. Naunang sinabi ni dating Senate President Coco Pimentel na kudeta ang posibleng paraan kung gustong harangin ng ilang senador ang impeachment ng bise. Pero sabi ni Tulfo, solid ang suporta ng mayorya kay Soto. Unahin pa ba natin muna yung mga issues ng change of leadership? Siguro dapat unahin natin yung interest ng tao. Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Tinawag ng kampo ni Vice President Sara Duterte na imposible ang mga paratang laban sa kanya nang nagpakilalang bagman niyang si Ramil Madriaga. May ebidensya rin umano ang kampo ng bise na nagpapatunay ng motibo ni Madriaga. Nakatutok si Marisol Abduraman.
Naghain ng reply affidavit sa Office of the Prosecutor sa Taguig ang abogado ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Paulo Panelo bilang sagot sa counter affidavit ni Ramil Madriaga. Si Madriaga ang napakilalang bagman di umano ng bise. Sabi ni Panelo, hindi nasagot ni Madriaga ang mga ebidensyang nakalatag sa complaint affidavit ng bise. Imposible yung mga pinaparatang ni Ramil Madriaga laban sa kanya. Nung naglatag siya ng karagdagang ebidensya, lalo siyang nadiin kasi na-discover namin na nagsisinungaling na naman siya. Kabilang sa mga sinagot ng bise sa kanyang 18 pahina ng reply affidavit, ang naunang pahayag ni Madriaga na kung hindi siya close sa bise, bakit kasama raw siya sa isang political meeting? Dahil kampanya po noon at may COVID pa, nasa gitna ng pandemya, kaya talagang virtual meeting ang paraan para makipag-meeting sa mga supporters at napakadami po niyan kaya hindi po maaasahan na matatandaan ni VP Sara lahat ng mga grupong sumusuporta sa kanya. Napakadami po nang nag-attend dito, 92. At least 92 po yung attendees. Sabi pa ni Panelo, bukod sa paibaibaan niya ang mga pahayag ni Madriaga, may ebidensya rin anya ang kampo ng bise na nagpapatunay ng motibo ni Madriaga. Isa na nga rito ang text message umano ni Madriaga sa dating tauhan ni VP. Nolasco, sabihin mo na lang na yung confidential funds sa akin mo ibinigay at ako na lang magpapaliwanag kung saan ko dinala. Huwag ka mag-alala sa akin, hindi makakalabas ako ng kulungan kasi mag-state witness ako laban kay VP Sara. Sinusubukan namin kunin ang panig ng kampo ni Madriaga kaugnay nito. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras.